So, ang first lesson natin ngayon ay tinatawag na Understanding the Box Model. So, ano nga ba si Box Model? Ano nga ba yung mga nakapaloob sa kanya? And etc. etc. Let's go! Okay, si Box Model is a fundamental concept in web design and layout. It describes how every HTML element is treated as a rectangular box comprising several layers. Imagine natin. Let's say meron tayong div. Sa div, merong padding, and then border, and then margin. So, every HTML elements, merong corresponding layers. Imaginein mo sa isang div, nagbabanggaan yung iba't ibang layers sa loob pa ng div na yon. Okay, ano nga ba yung tinutukoy kong example? Meron tayong paragraph, meron tayong section. Okay, so yung each HTML element sa yon, may kanya-kanyang padding, border, content, tapos margin. Okay, hindi lang visible pero editable by developer. So, let's take a look at this example. Kunwari, meron tayong body element. Okay. So, sa body element, lalagyan natin siya ng laman. So, ano nga ba yung laman? Dalawang div. So, sa dalawang div na yon, meron kaukulang content, padding, border, and then margin. So, sa example na to, merong dalawang div. Sa dalawang div, merong kanya-kanyang padding, content, border, and margin. Hindi siya visible at first, pero kapag in-explore natin yung CSS behind those layers, malalaman natin yung sinasabi ko. So, gawa tayo ng example using these. Okay, so tingin tayo sa example. Yan. So, meron akong ditong blank element or blank HTML file. Then, sa aking right side, meron akong browser. So, gawa tayo ng example body. So, yung tinutukoy sa presentation kanina, body, div, and another div. Lagay tayo ng sample text. Then, save, refresh. Ayan, hindi siya visible at first. Pero, meron siyang kaukulang layers per element. So, nakikita nyo dito, may space something sa between 1 and 2. Okay, ibig sabihin may layer in between sa kanila, and then those layers are divided into multiple layers. So, ngayon, alamin natin kung ano-ano yung mga layers na yon, and then, gawa tayo ng example. Okay? So, let's go. First one is the content. Content is the actual content of the elements such as text, images, or child elements. So, dito merong kaukulang kasaling style, property. So, yung width and height. Ibig sabihin, yung content, yun yung laman ng iyong element. Doesn't matter if another element, doesn't matter if text, images, or other child elements, as long as siya yung pinaka nasa loob ng HTML element. Okay? Ayan, meron akong 1 and 2. Ibig sabihin yung 1 and 2, yan yung actual content ng each div element. And then, let's say, gawa tayo ng style. Style. Sabi dun sa presentation, merong dalawang style na involved. Si width and height. Gawa tayo dito ng width. px. Yan. Refresh. Hindi siya visible pero nag-take effect na yan. Para natin masabi, gawa lang tayo dito ng background color. Blue. Ayan. So, pag tinanggal natin tong width, save, napansin nyo, lumaki yung space kasi yung div, ang correspond or ang default na width niyan is 100%. Pero kapag ka in-specify mo yung width niya or height,
magte-take effect siya sa iyong HTML element. Hindi lang siya visible, pero once na naglagay ka ng background color, makikita mo yung difference ng HTML elements na ginawa mo. Okay? So, let's move on. Padding. Kasi padding, siya naman yung space between the content, ito, and then border. So, yan yung transparent. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng malagyan ng kulay. And then, ang function niya, ini-increase niya or dinadagdagan niya yung size ng box mo or ng HTML element mo. So, let's take a look at this example. Ayan, sabi dito, padding daw. So, lagyan tayo dito ng padding. Padding to or 50px. Save, and then, ayan. Kung napapansin nyo, lumaki yung space around our HTML elements na dalawang div. Ibig sabihin, ini-increase na yung buong box na element mo. Okay? So, yun yung functions ng padding. Let's move on. Pangatlo, yung border na tinatawag, surrounds the padding or content if padding is not specified. Can have styles, widths, and colors. So, dito merong involved na tatlong styles. Yung styles, widths, and color. Iba yung style na commonly na binabanggit ko sa aking mga videos. And then, iba din yung styles ng border. So, sa styles ng border, kung gusto mo mag-iba yung tsura ng border mo, like dash, and then straight line, or rig, pwede. Okay? So, let's take a look at this example. Ayan, sabi, pag border, pwede magkaroon ng style. So, first, lagyan natin 1px, and then yung styles, after width ng border, lagyan natin dash. Tapos, color. Anong gusto nating color? Lagyan natin black. Refresh. Ayan. Kung mapapansin nyo, pag ini-zoom ko to, ayan, nagkaroon siya ng border after padding. So, yung border, 1px yung size, and then, dash yung style niya. So, pag sinabing styles, iba yung styles na commonly na binabanggit sa aking mga tutorials. Iba rin yung border style. Dahil yung border styles, consist pa siya ng iba't ibang styles. Depende sa trip ng user or ng developer. And then next one is yung color. Kung anong gusto mong maging kulay, it doesn't matter. Depende sa'yo. Red, ayan. So, ikaw na bahala. Basta, pwede siya mag-consist ng tatlo. Size, style, and then color. Okay? So, let's move on to our lesson. Lastly, yung tinatawag na margin. Kasi margin, siya naman yung space between the element and adjacent element. So, huwag kayong malilito between padding and margin. Kasi si padding increases the size of the CSS box or the HTML element. And then, si margin, space between the element and adjacent element. Ibig sabihin, sa mga katabi niyang elements. So, ito, wala ring kulay to. Gagaya ng kay padding dahil transparent siya. And does not affect the HTML elements background. So, let's try. Ayan. So, lagay tayo dito ng margin. So, nakikita nyo, walang space yung 1 and 2. Pero pag naglagay tayo ng margin, 20px. Ayan. So, nagkaroon siya ng space. Ibig sabihin, gaya ng nabanggit sa definition, it increases the space between the adjacent element. So, huwag malilito sa 4 dahil mahalaga siyang matutunan once na gusto mo pang ma-improve yung aesthetics ng iyong HTML elements. So, let's move on. So, dito naman, dinidiscuss yung box model layer properties. Bini-breakdown lang dito yung mga styles, property, and value involved sa iyong box model layers. So, number 1, content. Gaya ng nabanggit dito, meron siyang width and height involved. Pagdating kay padding,
border, and margin, iba-iba yan. So, dito sa padding, start tayo. Padding size. So, dito i-specify mo yung size. And then, parenthesis, uniform or top, left, bottom, right format. So, ano yung tinatawag na uniform? So, uniform, yan yung isa lang yung size niya. Isang size para sa top, isang size para sa left, isang para sa bottom, and then right. So, ibig sabihin, pwede mo kasing i-specify yung padding mo depende sa side ng HTML element. Paano ba yun? Let's go back to our example. So, sabi dito, pwede mong i-specify. By how? Kuwari, meron ka na ditong padding, no? So, sa padding, ang gagawin natin, specify natin yung space sa top, specify natin yung space sa left, specify natin yung bottom, and then yung right. So, ang format niyan, space lang yung pagitan nila. So, let's say meron tayong 1px sa taas, 2px sa left, ay sa right pala, 2px sa right, 10px sa bottom, and then 5px sa right. Ay, baliktad. Left pala. So, top, right, bottom, left. Okay. So, pag nirefresh natin to, ayan, kung mapapansin nyo, lumiit yung space niya dahil ni-specify natin yung space sa taas, ito 1px, space sa gilid 2px or sa right side, space sa baba. Kaya kung papansin nyo yung space ng 1 sa baba and then sa taas hindi pantay dahil sa taas meron tayong 1px, sa baba meron tayong 10px, and then 5px sa kaliwa. So, yun yung specifications na pwede mong gawin. So, paano naman kapag top lang yung gusto mong i-style or isang side lang? So, pag isang side lang yung gusto mong i-style, padding dash side. Kung anong side yung gusto mong i-style. So, it's either left, 20px, refresh. Ayan. So, left side lang yung merong space. So, ganun mag-format. Ganun yung style na ginagamit kapag gusto mong specific side yung maapektuhan ng iyong style. It applies also in border and margin. Pero later on na natin ito try. May uniformity na tinatawag. Pag sinabing uniformity, hindi ka gagamit ng any sides, pero isa lang yung side na gagamitin mo. Or isang size lang yung gagamitin mo. So, dito, guys, sa example, 20px. So, 20px, good for top, good for left, good for right, good for bottom. So, isang size lang ginagamit ng lahat. Pero pag gusto mo specific, padding dash side ng HTML element. Okay, malinaw. Let's move on. Pagdating naman kay border, meron siyang hinihingin tatlong values. Isang size, isang style, and then isang color. So, lagi magkakasama tong tatlo. Hindi pwedeng mawala. Pero, gaya ng sa padding, pwede mo rin i-specify yung side na gusto mong magkaroon lang ng border. So, let's take a look at our example. So, dito ang gagawin natin. 10px, 2px lang. Yan. So, since na-try na natin yung iba't ibang side sa padding, gawin natin, dito, itry lang natin yung isang side sa border since na-implement na natin yung uniformity earlier. Ayan. Kaya nangyari dito, left lang yung na-specify kasi left lang naman yung na-specify mo sa iyong CSS. Okay. So, let's move on. Pagdating naman kay margin, si margin, nagpa-function lang siya, same with padding. Wala din siyang color, wala din siyang style, always transparent, and then pwede mo rin ma-specify yung side na gusto mo lang magkaroon ng space sa other elements or adjacent elements. So, let's take a look at our example. Gawin natin bottom lang, margin, bottom. Ayan, so nawala yung space sa right, top, and then left. Ang nagkaroon lang ng space is yung sa bottom ng div. So, yun yung different implementations ng
margin, border, padding, and then content. So, ganun lang guys. Kaya yung malilito doon, especially pagdating kay padding, border, at margin. Para ma-distinguish nyo naman yung border sa dalawang to, always follow yung values niya ng style and then color para mag-take effect. Else, hindi siya mag-take effect at all. So, let's try. 2px lang. Ay, mali. Ayan. So, di nag-take effect. Dahil kailangan may values na style and then color. So, ganun lang guys. At this point, try naman natin maglagay pa ng ibang HTML elements. And then, try natin i-edit din yung kanilang CSS or default CSS. Okay. So, dito, second din, maglagay tayo ng section. Ayan. And then, paragraph. Test paragraph. Tapos, another section. Anchor naman. This is anchor. href save. Tapos, lagyan tayo ng bago section na may descendant na A or anchor. Lagyan natin ng padding 20px. Tanggalin natin tong color. Lagyan natin sa anchor. Ayan. So, dito sa example, dinedemo lang na kung meron bang kanya-kanyang box model layers kada element. So, dito, napatunayan natin na meron din sa ibang element gaya ng anchor. So, sa anchor, meron siyang padding. Pwede siya magkaroon ng padding. Border left. 2px solid blue. Solid gray. Width and height. Margin. Neck. 20px. Ayan. So, nag-take effect naman. Meron lang mga overlapping dahil congested yung sinet nating width. Ayan. So, dito nasisira yung design or yung HTML dahil may mga congested elements na involved. Pero, kuha nyo naman siguro kung paano talaga siya nag-work. So, ganun lang guys. Dako na tayo sa ating next